Video po na to, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga requirements na kakailanganin or kung saan ninyo makikita yung mga requirements na kakailanganin ninyo kapag kayo na po yung na-declare na highest bidder. So, punta lang po ulit tayo sa page po ni Pag-ibig Fund Services or search po natin yung online public auction and then mapupunta po tayo sa page na to. And then, scroll lang po natin yan pababa. So, kahit po naka-cellphone lang kayo ay ma-access nyo po ito. So, dito po sa pinakababa, meron po ditong downloadable forms. Ayan, so punta lang po tayo sa may housing related and then scroll lang po ulit natin to sa pababa. And then hanapin po natin dito yung application for purchase po for acquired assets. So, sa mga application forms po, I do suggest na kahit na hindi na po kayo mag-print ng ganito, kasi meron po silang mga forms na nakaprepare na po sa may mismong branch po ni Pag-ibig at sure naman po yun na kahit po nag-print po kayo nito, ipapaulit po ulit nila yon sa inyo kapag po nagpunta kayo sa may mismong branch. So, for example po, ang pupunta po ay parang attorney in fact or hindi po yung mismong bidder po ang pupunta, mas okay po na magdala na lang po ng special power of attorney para po sa halimbawa po, kayo po ay asawa, kapatid, or kayo po ay agent, ayan, pwede po kayong mag-provide ng special power of attorney. So, ito pong special power of attorney po na to ay downloadable po, no? Itong ano po na to, itong special power of attorney, ito pong format ay downloadable. So, pwede ninyo na pong ilagay dito yung details ninyo kung sino po yung bidder. And sa pagpapanotaryo po ng SPA or Special Power of Attorney, dapat po kung sino po yung buyer ng property, siya po mismo ang magpapa-notaryo. So, ipapadala nyo lang po itong kopya po ng notarized na SPA doon po sa tao na pinagkakatiwalaan ninyo na magpa-process po ng application ninyo sa housing loan po ninyo. So, ito po yung isang kailangan kapag po hindi kayo mismo. Pero kapag po ikaw po mismong buyer or bidder po ang pupunta para ayos po ng application, okay naman po kahit na wala na pong SPA. So, ito po yung checklist po ng requirements. Ito po yung sa public auction or yung nasa ano po siya. Kapag po nasa first auction and second auction, ito po yung list ng requirements. And kapag sa negotiated sale po, ito po. So, dito na lang po tayo sa negotiated sale. Actually po, almost same lang naman po ang requirements po na kailangan sa first auction, second auction, and then sa mga negotiated sale po. Ang pagkakaiba lang po nila is kapag sa first and second auction po kayo nakakuha ng property or nanalo na bidding, kailangan nyo lang pong magbayad ng 5% na bid fund. Bukod po dun sa may 1,000 pesos na reservation fee. So, dito po, ayan, for individual buyer, ito po yung kailangan po natin. Yung duly accomplished na offer to purchase, dali nyo na lang din po yung sinabi ko po dun sa may nakaraan na video na offer to bid. Ayan, i-print nyo na lang po yun na kayo po yung rank 1. Ayan, so pwede na po yun. Tapos, ito po, sa may one valid ID of the buyer, ayan, pwede pong passport, pwedeng driver's license. So, kung meron kayong available na dalawang ID, mas okay po na dalawang valid ID po ang dadalhin po natin na primary. Okay po. So, pwede nyo pong i-print to or pwede kayong mag-take ng screenshot para po meron po kayong prepared na, no, na kopya. Tapos nakalagay po dito, if chosen mode of payment is long-term installment, ayan. So, photocopy of proof of income. So, ito po yung nakalagay, kung ano pong mga klase ng proof of income. Ayan, makikita nyo po dyan. So, sa may proof of income po, naipakita ko na rin po dyan yung sa may last na video. So, kung nagne-negosyo, pwedeng yung certificate, yung parang kopya po ng mga ITR po. Kapag naman po employee, pwede pong humingi sa company ng CEC. Ayan.
Tapos, eto naman po, after winning the negotiated sale, kagaya po yan, pag nga po nanalo na kayo, ayan, magbabayad po kayo ng 1,000 pesos na non-refundable na reservation fee. Ayan, so for cash or long-term installment, ayan, kailangan ng 5% na down payment. So, kung long term naman, hindi na po kailangan magbayad ng 5% na down payment. So, eto po siya. So, if true representative or attorney in fact sa individual person, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kung hindi po yung mismong bidder or buyer ang pupunta, ayan, mag-provide na lang po ng SPA. Okay? So, almost same lang naman po yung nakalagay na dito. So, ganun po siya. So, ipapakita ko po sa inyo yung HQP AAF 253. So, ito po yung checklist ng requirements no kapag long-term installment yung pinili ninyo na mode of payment. So, sa requirements, yung duly accomplished na buyer's information sheet, ayan, so dapat po pagpupunta po kayo sa May Pag-ibig kapag po mag-aayos na po kayo ng documents, magdala po kayo ng pera, ayan, pang panotaryo po sa mga documents. And kailangan nyo din pong, sa unang punta nyo po, kailangan nyo na pong mag-prepare po ng mga 1 by 1 na picture ninyo. Ayan, so nakasulat dito. Pwede nyo po siyang i-screenshot kung gusto ninyo. So, duly accomplished buyer's information sheet. Ito pong buyer's information sheet na to, dun na po mismo kayo sa branch ni Pag-ibig fill up. Ayan. Tapos co-buyer's information sheet, kung meron po kayong co-buyer or dalawa kayong bibili ng property. Okay? So, proof of income. Ito po yung mga proof of income po na tinatanggap. Ayan. So, pwede nyo po siyang i-take na screenshot. Ayan. So, for locally employed, ayan, kailangan nyo po ng Certificate of Employment and Compensation or CEC. So, dito po sa may Certificate of Employment, i-request nyo na lang po sa inyong mga company or sa mga HR ninyo na yung Certificate of Employment ninyo dapat po ay nakalagay po doon kung magkano po yung monthly na sinasahod ninyo. And pwede nyo rin pong i-request na ilagay po nila kung meron po kayong allowance na natatanggap. Ayan, ganun po. So, kahit na alin naman po dito, okay lang. So, kung wala naman po kayong CEC, ayan, pwede po kayong mag-provide ng latest na income tax return. Or, pwede rin po na 1 month payslip within the last 3 months prior to date of your loan application. So, yung pinaka-latest po, So, pinaka-best po siguro dito, ang dalhin nyo na lang is yung CEC. Ayan, so Certificate of Employment na merong indicated na sahod. And so, for self-employed, pwede po ang ITR, yung BIR Form 1701. So, dito po sa 1701 po natin, makikita po yung ating business registration. Ayan. So, yan po yung mga pwede. So, para naman po sa mga OFW, ayan, pwede rin po, employment contract, duly certified by DMW, ayan yung Department of Migrant Workers sa Philippine Consular Office. So, dapat din po may CEC din po kayo for the past 12 months. Ayan, katunayan po na talagang sumasahod po kayo ng regular sa pagiging OFW ninyo. So, ito lang naman po yung mga kailangan. Ayan, Certificate of Compensation. Certificate of Employment and Compensation. Ito po, sa mga kumpanya po dito sa Pilipinas, nagbibigay po sila. Ito lang po talaga yung isang binigay po namin na requirement. And then, nag-SPA po kami kasi yung partner ko po ang nakapangalan pero ako po ang nag-asikaso ng documents. And then, dito po sa Philippine Government ID, ayan, kailangan nyo pong magpa-photocopy and then back-to-back po na signature. So, dito mas maganda po mag-provide na po kayo ng maraming kopya. Kahit po 3, 5, or hanggang 6 po na kopya. Para po sure po na kompleto po kayo ng madadala.
lalong-lalo na po kung SPA. Pero kung kayo naman pong mismong nag-bid or magiging may-ari po ng bahay or buyer ang pupunta, meron naman pong mga nagfo-photocopy doon. Kaya lang po syempre medyo pricey. Okay, so etong frequently asked questions, ito po ay ipo-provide na po nila sa may mismong Pag-ibig branch. Etong signed certificate of acceptance, ayan, bibigyan po nila kayo ng kopya nito sa Pag-ibig branch. Ito, proof of payment or processing fee. Ayan, so magbabayad po kayo ng mga insurance, no? Ayan, so doon na rin po yan sa Pag-ibig branch. And additional requirements if applicable. So, para po ito sa mga merong outstanding na or existing na housing account or housing loan. Ayan. So, kung may representative and attorney in fact, kagaya ng sinabi ko again, SPA, ayan, pwede po sa mga BC or pwede rin po sa mga OFW. Requirements upon approval of application, yung proof of payment, ayan, notarized deed of conditional sale. Ito po ay, itong proof of payment po, ay doon na po yan sa branch. Ito ring notarized deed of conditional sale po, sa branch na rin po ito, ibibigay po nila sa inyo. Itong authority to deduct, depende po sa inyo kung gusto po ninyo ay automatic na i-deduct ng company yung bayad or kayo po mismo ang magbabayad. Pwede po yan. So, ayun lang naman po yung requirements na kailangan. Again, sobrang dali lang po ng requirements na kailangan. So, ang ipoprovide nyo lang po talaga is yung Certificate of Employment and Compensation, valid IDs, ayan, 1 by 1 picture. Ayan, so yung mga ibang forms ay doon na po mismo sa Pag-ibig branch pipirmahan. So, mag-prepare na lang po tayo ng pera. And kung may attorney in fact or may representative, yung SPA na lang po. Or special power of attorney na notarized. So, yun lang for today's video. Ayan, screenshot nyo na lang po. And sana nakatulong po sa inyo tong video na to. Ayan, wag nyo po kakalimutan mag-subscribe and mag-share po ng video. So, yun lang. Salamat!